Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaya ingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-uusap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong iniisip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan? Wika niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang mga social media platforms ng Quiapo Church, mga kasama at kapwa nating deboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng mundo, ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Alam niyo po, iba yung pamamaraan at iba't ibang mga pamamaraan kung paano tayo natututo sa buhay. Merong unang-una, syempre, yung classic na teacher-student relationship, guro at estudyante. No, tayong lahat ay nagdaan sa pag-aaral, na tayo ay tinuturuan ng ating mga guro tungkol sa mga asignatura at mga kailangang malaman, mga basic, kumbaga, di ba? At tayo, pag nakikinig at nag-aaral, ay natututo tayo, di ba? Meron din namang mga pamamaraan ng pag-alam o pagkatuto sa pamamagitan ng panunood lang, no? Pagka ikaw ay napanood mo ang ganitong bagay, natututunan mo at nai-apply mo, sinusubukan mong gawin. Meron doon sa mga narinig lang, meron naman doon sa mga halimbawa ng mga nakatatanda. No, lalo nung tayo, babalikan natin yung mga kabataan natin, meron tayong mga gawi na minsan nagugulat pa tayo, ay parang yung tatay ko ito ay parang yung nanay ko ito. Yung mga kasanayan na ikaw na mismo na isasalin mo nang hindi mo namamalayan. Yeah? Doon tayo natututo sa mga halimbawa ng mga nakatatanda. Meron din namang mga pagkakataon na natututo tayo sa mga bagong mga karanasan sa buhay na ikaw mismo, no, ang first hand na nakaranas. Unang beses mong nakapunta sa ganitong lugar, unang beses mong nasubukan na gawin ito o yung ganyan, no, natuto ka. Di ba? At meron din namang sa mga pagkakataon na tayo ay nagkamali. Di ba? Nung tayo ay nagkamali, nadala natin yung leksyon. Natutunan natin na mali pala ito, hindi pala tama ito pala yung dapat gawin. Iba-iba yung pamamaraan natin ng pagkatuto,
Pero ngayong araw na ito, maririnig natin si Jesus bilang isang dakilang tagapagturo. No? Isang pinakamahusay na guro, isang pinakamahusay na huhukutan natin ng ehemplo o ng example at gumagawa ng mga kababalaghan na maaari din natin nakakitaan at matutunan mula sa Kanya, lalo na yung mga gospel values o yung mga kabutihang asal. Kaya naman, siguro maiintindihan natin si Jesus ngayong araw na ito nung kinakausap niya yung mga alagad. No? Akala ng mga alagad na dahil iisa lang yung tinapay, kaya sila napagsabihan ni Jesus. Pero ipinapaalala ni Jesus sa kanila, hindi pa ba ninyo nauunawaan, sabi niya, naalala ba ninyo nung ako ay naghati-hati ng 5 tinapay? Hindi ba't ang dami ninyong nakuhang natipon pabalik ng mga tira? No? Nung naghati-hati ako ng 7 tinapay, di ba't marami rin kayong nakuha pabalik? Pinapaalala ni Jesus na doon sa mga pagkakataon na iyon na nangyari sa kanilang buhay, ito yung mga babalikan nila para maipaalala sa kanila kung papaanong naging mapagbiyaya ang Diyos sa kanila. At ganun din po para sa atin ngayong araw na ito. Pinapaalala sa atin ni Jesus na balikan natin yung mga pagkakataon, no, na tayo ay nakaranas at natuto kung papaanong naging mapagbiyaya ang Diyos sa ating buhay. Nung panahon na humihiling ka na sana, Lord, pumasa ako sa board exam. Di ba? Alam mo naman na hindi ka ganun ka-prepared. Pero ginawa mo yung best mo, nagdasal ka, naglakad ka ng paluhod sa Quiapo at sa lahat ng mga simbahan. No? Tapos pumasa ka sa board exam. Di ba? Tapos ngayon nahihirapan ka sa trabaho para ka agad sumusuko. Balikan mo yun. Balikan mo yung pagkakataon na tinulungan ka ng Diyos kasi ito yung nais mo. At ito rin yung nais niya para sa iyo. Noong mga pagkakataon na nagkakagulo kayo sa pamilya, no? Hindi maganda yung nagiging inyong samahan. Pinagdasal mo sa Diyos na sana maging maayos yung pamilya mo. No? Mabilis lang. Nagkaroon kayo ng kaayusan at nagkaunawaan bilang pamilya. Tapos bumalik ulit yung mga ganung mga sitwasyon, parang pinanghihinaan ka ulit ng loob. Balikan mo yung pagkakataon na yon na dininig ng Diyos yung iyong panalangin at pinaalala niya na ako ang iyong Panginoon, na ako ang bahala sa iyo. Yung pagkakataon na nakipagbuno ka sa karamdaman o yung mahal mo sa buhay, merong karamdaman pero nandun ka para tabihan siya sa mga pagkakataong ngayon. Araw-araw mong ipinagdasal na ikaw ay gumaling. Araw-araw mong ipinagdasal na gumaling yung mahal mo sa buhay. Hindi ba't itong mga pagkakataong ito ay magandang balikan na ngayon na ikaw ay nasa pagsubok sa buhay na maipaalala sa iyo na, oo nga, hindi nga nagpapabaya ang Diyos. Mga minamahal kong kapwa deboto, mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito, tayo rin ay sinasabihan ni Jesus na huwag makalimot. Huwag kalimutan yung mga pagkakataon na naranasan natin kung papaanong naging Diyos ang Diyos sa atin. Kung papaanong naging mapagbiyaya siya at hindi niya tayo pinabayaan. At ito yung mga pagkakataon kung saan tayo ay makakahugot ng lakas ng loob para lumaban pa rin sa buhay, para ipagpatuloy pa rin na gumawa ng mabuti at umiwas sa sinasabing lebadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Ano ito? Sa kasalanan. No? Iwasan ang masama at patuloy pa rin gawin ng mabuti. Sapagkat sa kaduluhan, masasabi pa rin natin, oo nga, hindi nga nagpapabaya ang Diyos.